Isang matinis na sigaw ang bumasag sa marangyang katahimikan ng silid. Napapikit ng mariin si Amador Reyes. Ang tunog na yon, parang isang matulis na bubog na tumusok diretso sa kanyang puso. Naramdaman niya ang pamilyar na paglamig ng kanyang dugo, ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Tapos na. Ito na naman. Kabiguan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa harap niya, si Dr. Alcaraz, ang ikasampung child psychologist na sinubukan niya sa loob ng 2 taon, ay napilitang ngumiti. Isang ngiting pagod at suko na. Sa sahig, nagkalat ang mga piraso ng isang mamahaling laruan. At sa sulok ng silid, nakasiksik si Pia, ang bunso sa kanyang triplets. Nanginginig habang yakap-yakap ang sariling mga tuhod. Ang dalawa pa, sina Lia at Mia, ay tahimik na nakaupo sa sofa, mga matang blanko at walang emosyon, na para bang wala silang narinig, na para bang nasa ibang mundo sila. Sir Amador, mahinang sabi ng doktora, I think that's all for today. We made some progress. Napatayo si Amador. Inayos ang gusot sa kanyang designer suit. Hindi niya pinansin ang sinabi ng doktora. Alam nilang pareho na kasinungalingan iyon. My assistant will settle your fee. Thank you for your time, doctor. Malamig ang kanyang boses, pinal. Pagkaalis ng doktora, lumuhod si Amador sa harap ng kanyang mga anak. Ang tatlong magkakamukhang anghel na naging sentro ng kanyang mundo mula nang pumanaw ang kanyang asawang si Isabela. Ang tatlong anghel na hindi na muling nagsalita pa. Pia, Lia, Mia, anak. Bulong niya. Walang sumagot. Walang lumingon. Para siyang nagsasalita sa tatlong manika. Hindi na ito tama, Amador. Napalingon siya sa pintuan. Nakatayo roon si Claudine, ang kanyang pinsan. Dala ang karaniwang ekspresyon nito ng pag-aalala na may halong paghuhusga. What do you want, Claudine? Tanong niya. Hindi na sinusubukang itago ang inis sa kanyang boses. Nakikita mo ba? Walang nangyayari. Baka oras na para tanggapin ang alok ko. May isang specialized facility sa Switzerland. They can give them the best care. Hindi. Mabilis na putol ni Amador. Tumatayo. Hindi sila mga sirang gamit, Claudine. Hindi ko sila ipapadala sa malayo para itago. Hindi naman sa ganun, pinsan. Iniisip ko lang kung ano ang makakabuti sa kanila. Malumanay na sagot ni Claudine. Ngunit may kakaibang kislap sa mga mata nito. Hindi na sumagot si Amador. Binuhat niya si Pia habang inaalalayan naman ng dalawang yaya, sina Lia at Mia. Kailangan na nilang umalis sa lugar na ito. Ang lugar ng isa na namang kabiguan. Ang biyahe pa uwi ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Sa likod, ang tatlong bata ay nakatingin lang sa bintana. Ngunit alam ni Amador na wala naman talaga silang nakikita. Tumingin siya sa salamin at nakita ang sariling refleksyon. Isang CEO na kayang patakbuhin ang isang multibilyong kumpanya pero hindi kayang pakinggan ang boses ng sarili niyang mga anak. Isang ama na kayang ibigay ang lahat ng kayamanan sa mundo pero hindi maibalik ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Isang kabiguan. Iyon ang salitang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Biglang huminto ang sasakyan. Sir, traffic po yata, sabi ni Mang Jun, ang kanyang tapat na driver. Napadilat si Amador. Sa labas ng bintana, sa gilid ng isang magulong kalsada sa Maynila, may isang matandang babae na abala sa pagkakalkal sa isang tumpok ng basura. Nakasuot ito ng luma at kupas na damit. May takip na bimpo sa ulo para sa matinding sikat ng araw. Isang karaniwang tanawin na hindi niya pag-aaksayahan ng pansin. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanya. Nakakita ng isang pagalagalang pusa ang matanda. Imbes na itaboy, ngumiti ito. Isang nangiting simple, payapa at puno ng kabaitan. Kumuha ito ng kapirasong pagkain mula sa sarili nitong baunan at ibinigay sa pusa. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Isang mahinang klik ang narinig ni Amador mula sa likuran.
Paglingon niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang pinto ng kotse ay nakabukas. Si Leah, Mia at Pia, ang kanyang tatlong anak na hindi kumikilos ng walang utos, ang kanyang tatlong anak na takot sa lahat ng tao, ay sabay-sabay na bumaba ng sasakyan. "Mga anak!" Sigaw niya. Nagpapanik. Ngunit hindi sila tumakbo papunta sa kalsada. Tumakbo sila papunta sa isang direksyon. Papunta sa matandang babae na namumulot ng basura. Bago pa man makakilos si Amador o si Mang Jun, nakita nila ang isang milagro. Ang tatlong bata ay dumiretso sa matanda at niyakap ito ng buong higpit, puno ng isang uri ng pananabik at pagtitiwala na hindi pa niya nakikita sa kanila kailanman. Napatulala ang matanda, napatulala si Mang Jun, at si Amador. Gumuho ang kanyang mundo sa paraang hindi niya maintindihan. Ang lahat ng doktor, lahat ng espesyalista, lahat ng pera niya, lahat sila ay nabigo. Pero ang isang estranghero mula sa lansangan, sa isang iglap, ay nagawang pagbuksan ng pinto ng mundo ng kanyang mga anak. Nakita niyang hinaplos ng matanda ang buhok ng mga bata. May ibinulong ito na hindi niya marinig, ngunit sapat na para makita niyang huminahon ang kanyang mga anak sa yakap nito. Hindi na nag-isip si Amador. Ang utak niya bilang isang CEO ang gumana. Kapag may nakita kang asset na mahalaga, kunin mo. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan, hindi alintana ang mga busina ng ibang motorista. Nilapitan niya ang matanda, na ngayon ay gulat na napatingin sa kanya. Pagkatapos ay sa mamahaling sasakyan. "Bitiwan ninyo ang mga anak ko." Dapat ang una niyang sinabi. Ngunit hindi iyon ang lumabas sa kanyang bibig. Ang lumabas ay ang boses ng isang taong desperado. Isang taong nakakita ng nag-iisang hibla ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. "Sino ka?" tanong ni Amador. Nanginginig ang boses. "Anong pangalan mo?" Tumingala ang matanda. Naguguluhan ang mga mata. "Belen po." Huminga ng malalim si Amador Reyes. Tumingin siya sa kanyang mga anak na ayaw bumitaw sa yakap ng matanda. At pagkatapos ay tumingin siya kay Nanay Belen na may determinasyon. "Gusto kitang kunin para magtrabaho. Sabihin mo lang ang presyo mo. Kahit magkano, babayaran ko." Hindi makapaniwala si Nanay Belen na nakasakay siya sa loob ng isang sasakyan na mas malamig pa kaysa sa gabi ng Disyembre at mas malinis pa kaysa sa pinakabanal na simbahan. Kanina lang, ang pinakamalaking problema niya ay kung sapat na ba ang kanyang makukuha mula sa mga bote at karton para sa hapunan. Ngayon, katabi niya ang tatlong batang parang mga anghel na mahigpit ang kapit sa kanyang luma at maruming damit. Nakatitig lang siya sa kanyang mga kamay na magaspang at kulubot, nakapatong sa ibabaw ng malambot na upuan ng kotse. Hindi siya nararapat dito. Isang malaking pagkakamali ang lahat ng ito. Nang huminto ang sasakyan, sa harap ng isang napakalaking gate na bakal, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan itong bumukas at tumambad sa kanya ang isang mundo na sa panaginip lang niya nakikita. Isang mansyon, hindi isang bahay, kundi isang tunay na mansyon na napapaligiran ng isang hardin na perpekto ang pagkakaayos. Pagbaba nila, naramdaman agad ni Nanay Belen ang titig ng mga katulong na nakapila sa may pinto. Mga titig na puno ng pagtataka at, marahil, kaunting paghamak. Sino ba naman kasi ang matandang ito na gusgusin na kasama ng kanilang amo? "Dalhin niyo na ang mga bata sa kanilang silid." Utos ni Amador sa mga yaya. Agad na kumapit, lalo ang tatlong bata sa kanya. "Dito lang si Belen, kasama nila," sabi ni Amador. Tila nag-aalangan pa sa pangalan niya. Sa loob ng mansyon, lalong nanliit si Nanay Belen. Ang sahig ay gawa sa marmol. Sobrang kintab na nasasalamin niya ang sarili niyang anyo. Ang anyo ng isang matandang hamak na namumulot lang ng basura. Ang mga kasangkapan ay mukhang mas mahal pa sa lahat ng kinita niya sa buong buhay niya.
at ang lahat ay nababalot ng isang nakakabinging katahimikan, isang katahimikang malungkot. So ikaw na pala ang bagong himala. Isang boses ng babae ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napalingon si Nanay Belen. Isang magandang babae na nakasuot ng isang eleganteng bestida ang nakatayo roon. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Si Claudine. Magandang hapon po, ma'am. Magalang na bati ni Nanay Belen. Claudine, at wag mo akong tawaging ma'am, sabi nito. Kahit na ang tono niya ay parang isang reyna na kumakausap sa isang alipin. Saan ka nakatira, Belen? May pamilya ka ba? Ang mga tanong ay sunod-sunod, parang mga bala. Walang kabaitan. Tanging purong imbestigasyon. Sa isang maliit na barong-barong lang po malapit sa Riles. Matagal na po akong mag-isa. Sagot ni Nanay Belen ng buong katapatan. Tumango si Claudine, isang maliit na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. I see. Kaya siguro ganun na lang ang pagkapit mo sa pagkakataong ito. Hindi na nakasagot si Nanay Belen. Naramdaman niya ang sakit sa sinabi nito. Pero bago pa man siya makapag-isip, naramdaman niya ang paghila sa kanyang kamay. Ang isa sa mga bata, si Mia, ay hinihila siya papunta sa isang malaking bintanang salamin na tanawang hardin. Doon, sa unang pagkakataon, nakita ni Nanay Belen ang isang kislap sa mga mata ng bata. Isang kislap ng interes. Binaliwala niya ang presensya ni Claudine. Umupo siya sa sahig, sa tabi ng mga bata. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagtanong. Hinayaan lang niya na maramdaman nila na kasama nila siya. Ilang sandali pa, isang katulong ang nagdala ng isang basket ng mga gulay para sa lulutuing hapunan. May naisip si Nanay Belen. Kumuha siya ng sitaw at ipinakita sa mga bata kung paano ito putulin gamit ang kamay. Kumuha siya ng kamatis at hinayaan silang hawakan ang makinis na balat nito. Walang nagsalita. Ngunit sa simpleng gawain na yon, naramdaman niya ang isang koneksyon. Ang mga maliliit na kamay ay nagsimulang gumalaw. Ginagaya ang ginagawa niya. Nang mapagod sila, sumandal ang tatlo sa kanya. Si Lia sa isang balikat, si Pia sa isa pa, at si Mia sa kanyang kandungan. Ang bigat ng kanilang mga katawan ay nagbigay ng kakaibang init sa puso ni Nanay Belen. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. At pagkatapos, nagsimula siyang humimig. Isang lumang oyayi, isang kantang kinakanta sa kanya ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Dandansoy, bayaan ta ikaw. Mahina lang ang kanyang boses, bahagyang paos, ngunit puno ng pagmamahal. Habang kinakanta niya iyon, napansin niya ang isang pagbabago kay Mia. Ang blangkong tingin nito ay unti-unting nawala. Ang mga mata nito ay nagkaroon ng pokus, nakatitig sa kanyang mukha. At dahan-dahan, dahan-dahan, isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi ng bata. Isang munting ngiti. Ngunit para sa mansyong yon na binalot ng kalungkutan sa loob ng 2 taon, ang ngiting yon ay sinliwanag ng pagsikat ng araw. Napatigil sa paghinga si Nanay Belen. Mula sa di kalayuan, nakatayo sa may pintuan ng kusina, nakita ni Nanay Belen si Amador. Nakatingin din ito sa ngiti ni Mia. Ang mukha ng CEO na laging matigas at seryoso ay nagpakita ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Nanay Belen dati. Isang halo ng isang halo ng pagkamangha at hindi maipaliwanag na pag-asa. Parang may sariling isip. Ang mga paa ni Amador ay nagsimulang gumalaw papalapit sa kanila. Isang hakbang, 2 hakbang. Bawat kilos niya ay maingat, na para bang natatakot siyang baka sa isang maling galaw lang ay biglang maglaho ang mahikang nasasaksihan niya. Nang nasa harapan na nila siya, lumuhod ito para maging kapantay nila. Ang kanyang mga mata, na laging puno ng awtoridad at bigat ng problema, ay nakatuon lang sa munting ngiti ni Mia. Paano? Tanong ni Amador. Ang boses ay basag at halos pabulong. Ang tanong ay hindi para sa mga bata, kundi para kay Nanay Belen. Umiling lang si Nanay Belen.
Wala po, sir. Kinantahan ko lang po sila ng isang lumang awit. Simple ang sagot. Ngunit para kay Amador, parang ito na ang pinakamalalim na sikretong narinig niya. Tumingin siya kay Nanay Belen at sa unang pagkakataon, hindi na siya isang gusgusing pulubi sa kanyang paningin. Sa mga mata ni Amador Reyes, ang matandang nasa harapan niya ay isang milagro. Ngunit sa kabilang dako ng silid, may ibang mga matang nakamasid. Nakita ni Nanay Belen kung paanong ang ngiti sa mga labi ni Claudine ay hindi umabot sa mga mata nito. Nakita niya kung paanong ang tingin nito ay hindi nakatuon sa masayang bata, kundi sa nabighaning ekspresyon ni Amador. Isang tinging matalim, isang tinging mapanuri. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis nang ngumiti si Claudine kay Nanay Belen. Ngunit ang nangiting iyon ay nagdulot ng biglaang kilabot sa matanda. Malamig, kalkulado. Mukhang may bago na ngang paborito ang mga bata. Sabi ni Claudine, ang boses ay matamis, ngunit may nakatagong pait. Pagkasabi noon, tumalikod ito at tahimik na lumabas ng silid. Hindi ito napansin ni Amador, na abala pa rin sa panunood sa kanyang mga anak. Hindi rin ito napansin ng mga bata na ligtas sa yakap ng kanilang bagong lola. Ngunit para kay Nanay Belen, ang pag-alis na yon ay mas maingay pa sa isang malakas na sigaw. Sa pagtalikod ni Claudine, hindi kaligayahan ang kanyang nakita. Ang nakita niya ay ang anino ng isang banta. Isang malamig at nanunuot na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Alam niyang ang nangiti na nagdala ng liwanag sa mansyon ay siya ring nagsindi ng apoy sa puso ng ibang tao. Apoy ng inggit. At alam ni Nanay Belen, sa sandaling iyon, na ang laban para sa puso ng mga batang ito ay hindi magiging madali. Katatapos lang ng unang himig, ngunit ang tunay na bagyo ay paparating pa lamang. Lumipas ang mga araw na parang isang panaginip para kay Amador. Ang nakabibinging katahimikan na dating bumabalot sa mansyon ay unti-unting napapalitan ng mga bagong tunog. Hindi pa rin ito mga salita, ngunit mayroon ng mga mahihinang pagtawa kapag naglalaro sila ni Nanay Belen ng taguan sa hardin. Mayroon ng mga mumunting hiyaw ng tuwa kapag nakakakita sila ng isang tutubi. Mayroon ng mga himig mula sa mga lumang kanta na sinasabayan nila ng pagpalakpak. Para kay Amador, ang mga tunog na yon ay mas matamis pa sa kahit anong musika. Isang hapon, umuwi siya ng mas maaga kaysa sa dati. Hindi niya natagpuan ang mga bata sa sala o sa kanilang silid laruan. Narinig niya ang mahinang tawanan mula sa likod bahay. Sinundan niya ang tunog at ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa isang maliit na espasyo sa hardin na dati walang laman, meron na ngayong ilang tanim na gulay na nakahanay sa maliliit na paso. At sa gitna niyon, nakaupo sa lupa si Nanay Belen kasama ang kanyang 3 anak. Magkakasama silang nagdidilig ng mga halaman gamit ang maliliit na regadera. Marumi ang kanilang mga kamay sa lupa, ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang bilyonaryo, isang matandang pulubi, at 3 batang may trauma. Ang nakita niya ay isang pamilya. Isang lola na kasama ang kanyang mga apo. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa dibdib ni Amador. Pasasalamat. Isang napakalalim na pasasalamat para sa babaeng nagbalik ng kulay sa kanilang kulay-abong mundo. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, hindi napigilan ni Amador na purihin si Nanay Belen. "The kids look happy, Belen, thank you," sabi niya. Isang sinserong ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ngumiti lang ng bahagya si Nanay Belen. "Nakatutuwa pong pagmasdan ng kanilang paglaki, sir." "It's truly a miracle," dagdag ni Amador. Sa kabilang dulo ng mesa ibinaba ni Claudine ang kanyang kubyertos. "It is," sang-ayon niya. Ang boses ay sobrang tamis. "Pero alam mo, pinsan, naaalala ko tuloy ang kwento tungkol sa mga De Villa, iyong pamilyang may-ari ng mga shipping lines.
Kunot noong napatingin si Amador. Anong tungkol sa kanila? Well, kumuha rin sila ng isang yaya na sobrang bait. The kids loved her. She seemed perfect. Tapos isang araw, natuklasan na lang nila na unti-unti na pala nitong nililipat ang pera ng pamilya sa sarili nitong account. Millions! Pagkukwento ni Claudine, tila nagkataon lang. Biglang nanlamig ang hangin sa silid. Hindi ganoong tao si Belen, mabilis na sabi ni Amador. Of course not. Hindi naman yun ang sinasabi ko. Agad na bawi ni Claudine, iwinawagay-wayang kamay. It's just that, mahirap magtiwala sa panahon ngayon, hindi ba? Lalo na sa mga taong mukhang sobrang bait. You have to be careful. Pinilit ni Amador na baliwalain ang sinabi nito, ngunit ang mga salita ay tumatak na sa kanyang isipan. Parang isang maliit na lason. Kinabukasan, sa opisina, hindi siya mapakali. Tinitingnan niya ang mga ulat ng kumpanya, ngunit ang nasa isip niya ay ang sinabi ni Claudine. You have to be careful. Napabuntong hininga si Amador. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Carla, pumasok ka. Pumasok ang kanyang executive assistant. Yes, Sir Amador? Nag-alinlangan siya sandali. Pakiramdam niya ay tinatraidor niya ang babaeng nagligtas sa kanyang pamilya. Ngunit siya ay isang negosyante. Ang pagiging maingat ay nasa kanyang dugo. Gusto kong magpa-background check ka sa isang tao, utos niya. Belen, I don't even know her last name. Ang alam ko lang ay nakatira siya dati malapit sa Riles. Discreetly, Carla. I want to know everything. Habang papalabas si Carla, napasulyap si Amador sa isang litrato sa kanyang mesa. Isang litrato nila ni Isabela, ang kanyang yumaong asawa, nung masaya pa sila. Sa mansyon, habang nag-aayos ng mga gamit sa sala, napahinto si Nanay Belen sa harap ng isang malaking family portrait na nakasabit sa dingding. Nasa gitna nito ang isang magandang babae na may ngiting sinliwanag ng araw. Si Isabela. Pinagmasdan niya ito ng matagal. May isang pamilyar na pakiramdam. At pagkatapos, isang alaala ang biglang bumalik. Isang maaksidenteng hapon, isang kotse, at ang mukha ng babaeng ito na puno ng takot, ngunit may kabaitan pa rin. Ang mabait na dalaga. Bulong ni Nanay Belen sa sarili. Hindi alam na may nakarinig. Kinagabihan, bago umuwi si Amador, tumawag ang kanyang assistant. Sir, may resulta na po ako sa background check, sabi ni Carla sa kabilang linya. Napaupo ng tuwid si Amador. And? Her full name is Belen Cruz. Walang asawa. Walang anumang criminal record, sir. Malinis ang kanyang pangalan. Nakahinga ng maluwag si Amador. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Good. That's all I needed to hear. Pero sir, may isa pa po. Nawala ang nangiti ni Amador. What is it? Mayroon po siyang nag-iisang anak na lalaki noon. Namatay po ito 20 taon na ang nakalipas. Nag-alinlangan si Carla dahil po sa sakit sa puso. Hindi raw po naipagamot dahil sa kakulangan ng pera. Biglang tumahimik ang buong paligid. Ang impormasyong yon ay dapat sanang nagdulot ng awa sa puso ni Amador. At mayroon ngang awa. Ngunit sa ilalim niyon, ang lason na itinanim ni Claudine ay nagsimulang kumalat. Isang babaeng nawalan ng anak dahil sa kahirapan. Isang babaeng nagdusa dahil sa kawalan ng pera. Ngayon, nasa loob siya ng isang bahay na puno ng pera. Biglang, ang kanyang paghanga kay Nanay Belen ay nabahira ng isang bagong pakiramdam. Isang malamig at nakakabahalang pakiramdam. Pagdududa. Pinanood ni Claudine Reyes mula sa bintana ng kanyang silid kung paano naglalaro sa hardin si Nanay Belen at ang 3 bata. Nakita niya ang paraan ng pagtawa ni Amador habang kinukunan sila ng litrato gamit ang kanyang cellphone. Isang ngiti na matagal na niyang hindi nakikita sa kanyang pinsan. Isang ngiting totoo. Isang pamilyar na pait ang kumalat sa kanyang lalamunan. Hindi ito maaari, sabi niya sa sarili.
Siya ang dapat na nasa tabi ni Amador, tumutulong sa kanya, nag-aalaga sa kanyang pamilya. Hindi ang isang matandang pulubi na bigla na lang sumulpot na parang isang kabute. Ang mansyong ito, ang yaman na ito, ang kapangyarihang ito, dapat ay sa kanya. O kahit man lang ang isang malaking parte nito, at hindi niya hahayaang isang hamak na matanda ang maging hadlang. Kinabukasan, maingat niyang isinagawa ang unang hakbang ng kanyang plano. Pumunta siya sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa isang sulok ng Makati. Ilang minuto pa, isang lalaking mukhang ordinaryo ang umupo sa kanyang harapan. Siya ang private investigator na matagal na niyang ginagamit para sa kanyang mga espesyal na proyekto. May ipapagawa ako sa'yo, sabi ni Claudine, walang paligoy-ligoy. Inilapag niya ang isang sobrang makapal sa mesa. Simple lang, isang dula-dulaan. Pagbalik niya sa mansyon, pinuntahan niya si Nanay Belen na abala sa pag-aayos ng mga laruan ng mga bata. Nanay Belen, sabi niya, gamit ang pinakamatamis niyang boses. Mukhang pagod na po kayo. Bakit hindi po kayo mag-day off bukas? Mamalengke naman po kayo o mamasyal. Ako na po muna ang bahala dito. Nagulat si Nanay Belen sa biglaang kabaitan, ngunit pumayag din. Nako, salamat po Ma'am Claudine. Kinabukasan, sinundan ni Claudine si Nanay Belen mula sa malayo. Sakay ng isa pa niyang kotse na may tinted na bintana. Gaya ng inaasahan, pumunta ang matanda sa isang pampublikong palengke. Doon sa gitna ng maraming tao, lumapit ang isang lalaki kay Nanay Belen. Ito ang aktor na inupahan ng kanyang investigador. Pinanood ni Claudine sa kanyang cellphone ang live feed mula sa isang hidden camera. Narinig niya ang usapan. Aling Belen, kayo po ba yan? Tanong ng lalaki na nagpapakilalang isang dating kapitbahay. Ay oo, ikaw pala Rico. Sagot ng inosenteng matanda. Nabalitaan ko, ang swerte niyo raw po. Nasa mansyon na kayo ng mga Reyes nagtatrabaho. Mabubuti sila, lalo na ang mga bata. Sagot ni Nanay Belen. Nako, hanggang kailan po kayo doon? Siguradong malaki ang sweldo. Huminga ng malalim si Nanay Belen na patingin sa malayo. Hindi ko alam. Ang mahalaga sa akin ay ang mga bata. Pero sana makapag-ipon ako para sa isang bagong simula. Alam mo na, para magkaroon naman ng sarili kong munting bahay balang araw. Ang mga bata po, tiyak na mahal kayo. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Nanay Belen. Oo naman, sa maikling panahon, napakalapit na ng loob nila sa akin. Iyon lang ang kailangan ni Claudine. Nagsignal siya sa lalaki na tapusin na ang usapan. Nang gabing iyon, isinara ni Claudine ang pinto ng kanyang silid. Ang tanging ilaw ay mula sa kanyang laptop. Binuksan niya ang audio editing software. Para siyang isang siruhano, maingat na pinuputol at pinagdudugtong ang mga salita. Ang sana makapag-ipunon ako ay naging isang blankong espasyo. Ang para magkaroon naman ng sarili kong ay tinanggal. Ang napakalapit na ng loob nila sa akin ay pinanatili niya. Pagkatapos, kumuha siya ng ibang mga salita mula sa buong usapan at pinagdugtong-dugtong. Isang digital na Frankenstein, ilang oras pa, perpekto na ang kanyang obra maestra. Isang kasinungalingan na binalot sa boses ng katotohanan. Hinintay niya ang tamang pagkakataon. Hinintay niyang umuwi si Amador mula sa opisina, pagod at iritable dahil sa isang problemang nangyari sa kumpanya. Ito ang perpektong sandali. Ang isip ng pinsan niya ay sarado sa lohika at bukas sa emosyon. Nilapitan niya ito. Ang mukha ay puno ng nag-aalalang ekspresyon. Pinsan, Amador, pasensya na kung naaabala kita, panimula niya. Pero may isang bagay kang dapat marinig. Ayaw ko sanang maniwala, pero narinig ko mismo. Kunot noong tumingin si Amador. What are you talking about?
Walang imik na inabot ni Claudine ang kanyang cellphone. Pinindot niya ang play. Unang narinig ang boses ng isang lalaki. Ang mga bata po, tiyak na mahal kayo. At pagkatapos, ang malinaw na boses ni Nanay Belen, ang boses na pinagkakatiwalaan ni Amador, ang boses na nagpagaling sa kanyang mga anak. Oo naman, napakalapit na ng loob nila sa akin. May isang sandaling katahimikan at pagkatapos ay ang dugtong, ang lason na maingat niyang inihanda. Malapit na at ang lahat ng ito ay mapapa sa akin. Tumigil ang recording. Napatingin si Amador sa cellphone. Pagkatapos ay kay Claudine at pabalik ulit sa cellphone. Ang pagod sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng pagkalito. Pagkatapos ay nang hindi makapaniwalang pagdududa. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Amador sa cellphone ni Claudine ay sapat na para mabasag ang screen nito. Ngunit hindi niya iyon naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang paglamig ng dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Saan mo nakuha to? Tanong niya. Ang boses ay mahinahon sa isang paraang nakakatakot. Walang sigaw. Puno lang ng yelo. Narinig ko siyang may kausap sa telepono sa hardin kanina. Mabilis na sagot ni Claudine. Hinanda na ang kanyang sarili para sa sandaling ito. Noong una, hindi ko pinansin. Pero parang may mali, Amador. Kaya ni-record ko. I'm sorry. Alam kong pinagkakatiwalaan mo siya. Pero paano kung tama ang hinala ko? Hindi sumagot si Amador. Ibinigay niya pabalik ang cellphone. Tumalikod siya at naglakad palayo, papunta sa katahimikan ng kanyang opisina sa loob ng mansyon. Isinara niya ang pinto. Ang isip niya ay isang magulong battlefield. Siyang time sumandal si Amador sa kanyang malaking mesa. Minasahe ang kanyang sentido. Sa isang panig ng kanyang utak, naroon ang boses ni Nanay Belen mula sa recording. Isang boses na malamig, kalkulado, at puno ng kasakiman. Isang patunay. Isang ebidensya na kayang tanggapin ng kanyang lohikal na isip. Ngunit sa kabilang panig, naroon ang mga alaala ng nakalipas na mga linggo. Ang ngiti ni Mia, ang tawa ni Nalia at Pia, ang paraan kung paano sila dahan-dahang namumukadkad sa ilalim ng pag-aaruga ng matanda. Iyon ang ebidensya ng kanyang puso. At ngayon, ang dalawang ebidensya ay naglalaban sa loob niya. Sinisira siya. Hindi siya maaaring magpadalos-dalos. Isa siyang CEO. Hindi siya gumagawa ng desisyon batay sa isang piraso lang ng impormasyon. Kailangan niya ng mas marami pang datos. Kailangan niyang mag-obserba. Kinabukasan, sinimulan niya ang kanyang tahimik na investigasyon. Sinadya niyang iwan ang kanyang mamahaling Rolex na relo sa ibabaw ng coffee table sa sala. Isang lugar na imposibleng hindi makita. Pagkatapos, pinanood niya ang CCTV feed mula sa kanyang cellphone habang nasa opisina. Nakita niyang pumasok si Nanay Belen para maglinis. Nakita niyang napansin nito ang relo. Saglit itong huminto. Tinitigan ito. Kinabahan si Amador. Ito na ba yon? Ngunit ang ginawa lang ni Nanay Belen ay kinuha ito ng maingat. Pinunasan ng laylayan ng kanyang duster at dahan-dahang inilagay sa loob ng isang nakasaradong drawer. Isang kilos na puno ng respeto at katapatan. Napasandal si Amador sa kanyang upuan, lalong naguluhan. Hindi tugma ang kanyang nakita sa kanyang narinig. Nang gabing iyon, sinubukan niya ulit. Pinuntahan niya si Nanay Belen sa kusina. Belen? Panimula niya. Sinisikap na maging kaswal. Na ikuwento mo ang tungkol sa anak mo. Siguradong napakahirap para sa'yo. Lalo na ang hindi pagkakaroon ng sapat na pera para sa kanyang pagpapagamot. Tumingin sa kanya si Nanay Belen. Ang mga mata ay biglang napuno ng isang lumang kalungkutan. Iyon po ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko, sir. Pero natutunan ko na po na may mga bagay sa mundo na hindi kayang bilhin ng pera. Ang sagot ay puno ng karunungan at pagtanggap. Ngunit sa tenga ni Amador, na nilason na ng pagdududa, ang narinig niya ay isang motibo.
Isang malinaw na dahilan kung bakit gagawin ng isang tao ang lahat para lang magkapera. Lalo lang siyang ginulo nito. Amador, bulong ni Claudine sa kanya kinabukasan habang nag-aalmusal sila. Nakita ko na naman siya kanina. May kausap sa cellphone sa likod ng hardin. Mukhang patago. Ibinaba niya agad ang tawag nang makita niya ako. Bawat salita ni Claudine ay parang isa na namang patak ng langis na idinadagdag sa apoy ng kanyang hinala. Ang pagkakataong hinihintay niya para mapatunayan ng lahat ay dumating sa paraang hindi niya inaasahan. Isang gabi, nilagnat ng mataas si Pia. Nagpanik ang buong kabahayan. Habang si Amador ay abala sa pagtawag sa doktor, si Nanay Belen na ang kumilos. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at bimpo. Siya ang nagpuna sa buong katawan ng bata. Siya ang kumanta ng mga oyayi. Siya ang hindi umalis sa tabi ng kama. Pinanood sila ni Amador mula sa may pintuan. Hindi natulog si Nanay Belen. Sa tuwing iiyak si Pia, naroon ang kanyang mahinahong boses. Sa tuwing hindi ito mapakali, naroon ang kanyang mga haplos. Isang larawan ng dalisay, na pag-aalaga at pagmamahal. Isang matinding hiya at pagsisisi ang bumalot kay Amador. Ano ba itong ginagawa ko? Tanong niya sa sarili. Hinuhusgahan ko ang isang taong mas nagmamahal pa sa mga anak ko kaysa sa sarili niya. Nang mag-umaga, bumaba na ang lagnat ni Pia. Pagpasok ni Amador sa silid, nakita niya si Nanay Belen na nakatulog sa isang silya sa tabi ng kama. Ang ulo ay nakasandal sa gilid ng kutsyon. Ang isang kamay ay hawak pa rin ang kamay ni Pia. Sa sandaling iyon, lahat ng pagdududa ni Amador ay naglaho na parang bula. Napakalinaw ng lahat. Ang pagmamahal na nakikita niya ngayon ay hindi kayang pekein. Ang pag-aalaga ay hindi kayang iarte. Ang recording? Siguradong may paliwanag. Siguradong nagkamali lang sila ng pagkakaintindi. Naramdaman niya ang isang matinding pangangailangan na humingi ng tawad. Lalapitan na sana niya si Nanay Belen para gisingin ito nang marahan ng may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Ang cellphone ni Nanay Belen, isang luma at mumurahing modelo, ay nasa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama. Umilaw ang screen nito. May isang bagong mensahe. Dahil sa isang impulsong hindi niya maintindihan, marahil ay para patunayan sa sarili niyang mali talaga siya, ng 100%, ay sinilip niya ito. Hindi niya kailangang buksan. Ang mensahe ay lumabas sa lock screen mula sa isang numerong hindi nakasave. Isang simpleng tanong, ngunit para kay Amador, ito ay isang bala ng baril na tumama diretso sa kanyang puso. Ang tanong ay, kailan ang bigayan ng pera? Napaurong si Amador na para bang napaso. Ang lahat ng init ng pagsisisi na naramdaman niya kanina ay biglang nag-transform sa isang nakapapasong lamig. Ang relo, ang kwento tungkol sa anak, ang mga patagong tawag, ang recording at ngayon, ito. Lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na hindi niya gustong makita, ngunit hindi niya na kayang itanggi. Isang larawan ng perpektong panloloko. Tumingin siya kay Nanay Belen na mahimbing pa ring natutulog, pagod sa magdamag na pag-aalaga. Ngunit ngayon, ang nakikita na niya ay hindi isang anghel. Ang nakikita niya ay isang napakagaling na aktres na ginagamit ang kahinaan ng kanyang mga anak para sa sarili nitong kapakanan. Isang matinding galit ang pumalit sa lahat ng emosyon sa kanyang puso. Galit sa babae. At galit sa sarili niya dahil sa muntik na naman siyang magpaloko. Tumalikod siya at lumabas ng silid. Ang bawat hakbang ay mabigat at desidido. Hindi na niya hahayaang magpatuloy pa ito. Oras na para tapusin ang palabas. Nagising si Nanay Belen sa isang sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Saglit siyang nagtaka kung nasaan siya, hanggang sa naramdaman niya ang isang maliit na kamay na mahigpit na nakahawak sa kanya. Napangiti siya. Si Pia. Dahan-dahan siyang umayos ng upo, maingat na hindi magising ang bata. Hinipo niya ang noo nito, maginaw na,
Wala na ang lagnat. Isang malaking pasasalamat ang bumuhos sa kanyang puso. Pagod na pagod ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay magaan. Ito ang uri ng pagod na sulit, ang pagod na nagmumula sa pag-aalaga. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Inaasahan niyang isang yaya ang papasok, ngunit si Amador ang tumambad sa kanya. "Sir, magandang umaga po." Bati niya. Isang masayang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Magaling na po si Pia. Ngunit hindi tumingin si Amador sa anak niya. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kanya. Walang emosyon, malamig. Parang salamin na hindi tinatablan ng kahit ano. "Magbihis ka na, Belen," sabi nito. Ang boses ay formal at walang buhay. "Hihintayin kita sa sala." Nawala ang nangiti ni Nanay Belen. "Po? May problema po ba, sir?" Hindi ito sumagot. Tumalikod lang ito at umalis. Iniwan siyang puno ng pagtataka at kaba. Mabilis siyang nag-ayos ng sarili at bumaba. Naabutan niya si Amador na nakatayo sa gitna ng malawak na sala, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa labas ng bintana. Sa ibabaw ng mamahaling mesang gawa sa salamin, may isang puting sobre. "Sir Amador?" Mahinang tawag niya. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mukha niya ay isang maskara. "Ito ang bayad sa serbisyo mo," sabi nito. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng yelo. "Salamat sa magaling na pag-arte. Ngayon, pwede ka nang umalis." Parang isang malakas na sampal ang mga salitang yon. Hindi nakahinga si Nanay Belen. Pag-arte? "Tapos na ang palabas, Belen. Alam ko na ang lahat." "Hindi ko po maintindihan," sabi niya. Nanginginig ang boses. Tumingin siya sa mga mata ni Amador, naghahanap ng kahit kaunting bakas ng lalaking nagpasalamat sa kanya kagabi. Ngunit wala siyang nakita. Isang estranghero ang kaharap niya. Isang estrangherong puno ng galit at paghamak. At doon niya naintindihan, hinuhusgahan siya, pinagbibintangan siya sa isang kasalanang hindi niya alam. Ang mga mata niya ay unti-unting nabasa ng luha, ngunit hindi ito pumatak. Hindi niya hahayaang makita nito ang kanyang pagdurog. Tinuro ni Amador ang sobre sa mesa. "Kunin mo na yan. Sapat na yan para sa bagong simula na gusto mo. At pagkatapos, umalis ka na. Ngayon din." Napatingin si Nanay Belen sa sobrang puno ng pera. Ang kapalit ng kanyang pagmamahal, ang bayad sa kanyang kalinga. Umiling siya ng marahan. "Hindi ko po kailangan yan, sir." "Kunin mo na." "Amapti," sigaw ni Amador. Sa wakas ay nagpakita ng emosyon, galit. "Iyan naman ang gusto mo, hindi ba? Iyan ang dahilan kung bakit ka nandito." Sa halip na sumagot, tumalikod si Nanay Belen. Bawat hakbang palayo sa lalaki ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa 3 batang maiiwan niya. Nang nasa may pintuan na siya, narinig niya ang mga maliliit na yabag na tumatakbo. "Lola, Lola." Ang mga boses na yon, ang mga boses na pinangarap niyang marinig. Ngayon niya lang narinig ng buo, at sa isang sandali ng pamamaalam, napalingon siya. Sina Lia, Mia at Pia ay tumatakbo papalapit sa kanya. Ang mga mukha ay puno ng takot at pagkalito. Niyakap nila ang kanyang mga binti, umiiyak ng malakas. "Lola, huwag!" Napaluhod si Nanay Belen, niyakap silang 3 ng buong higpit. Sa wakas, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. "Mahal na mahal kayo ni Lola," bulong niya. Pinilit niyang alisin ang kanilang mga kamay. Bawat pagbitaw nila ay parang pumipilas sa kanyang puso. Tumingin siya kay Amador na ngayon ay nakatayo lang, hindi makagalaw. Pagkatapos, sa isang huling kilos ng dignidad, binalikan ni Nanay Belen ang mesa. Kinuha niya ang sobre. Napanood niya ang panandaliang naranggisin ng tagumpay sa mukha ni Amador. Ngunit hindi niya iyon inilagay sa kanyang bulsa. Dahan-dahan, ngunit may diin. Ibinalik niya ito sa ibabaw ng mesa. At pagkatapos, tumalikod na siya at naglakad palabas ng pinto
Hindi na lumingon pa. Naiwan sa sala ang 3 batang umiiyak, ngunit habang pinapanood nila ang likod ng kanilang lola, napapalayo. Ang kanilang mga iyak ay unti-unting humina. Napalitan ito ng mga hikbi. At pagkatapos, wala na. Ang tunog ay biglang nawala. Ang 3 bata ay naging mga estatwang bato. Ang mga luha ay tuyo na sa kanilang mga pisngi. Ang kanilang mga mata ay muling naging blangko at walang buhay. Nakuha ni Amador ang gusto niya. Tahimik na ulit ang mansyon. Ngunit habang nakatingin siya sa sobre sa mesa at pagkatapos ay sa kanyang 3 anak na muling naging mga manika, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Tama ang ginawa ko, hindi ba? Lumipas ang 1 linggo. Ngunit para kay Amador, ang 7 araw na yon ay parang 7 taon sa impyerno. Ang katahimikan sa mansyon ay mas malala pa kaysa dati. Hindi na ito ang malungkot na katahimikan. Ito ay isang patay na katahimikan. Isang katahimikang mabigat, nakakabingi, at puno ng akusasyon. Sinubukan niya ang lahat. Binilhan niya ang kanyang mga anak ng pinakamahal na mga laruan. Kinuwentuhan niya sila ng mga paborito nilang istorya. Ngunit wala. Ang mga mata nila ay blangko. Ang kanilang mga muka ay walang buhay, para siyang nangangalaga sa 3 shell na walang laman. Ang mga kaluluwa nila ay umalis kasama ni Nanay Belen. At gabi-gabi, hindi siya makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang huling tingin ni Nanay Belen. Isang tingin na hindi galit, kundi puno ng nasasaktang pagkalito. At ang pag-iyak ng kanyang mga anak. Ang mga boses na yon na tumawag ng lola bago sila muling naging pipi. Sa sobrang pagkabalisa, isang gabi ay napadpad siya sa dating opisina ni Isabela. Isang silid na halos hindi na niya pinapasok dahil sa sakit na dala ng mga alaala. Nagpasya siyang mag-ayos. Kailangan niyang gumawa ng kahit ano para lang maialis ang isip niya sa kasalukuyan. Pinunasan niya ang alikabok sa mga libro. Inayos niya ang mga lumang papel. At pagkatapos, sa isang estante, nakita niya ito. Ang paboritong music box ni Isabela. Gawa ito sa kahoy at may nakaukit na mga bulaklak. Dahan-dahan niya itong binuksan. Isang pamilyar na himig ang tumugtog, ang kantang pinatugtog noong kanilang kasal. Parang isang kutsilyo ang tumarak sa kanyang puso. Aalisin na sana niya ang kanyang kamay nang may mapansin siyang kakaiba. May isang false bottom sa ilalim ng pulang tela kung saan nakalagay ang mga alahas. Nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ito. Sa loob, wala roong mamahaling kwintas o hikaw. Ang naroon ay isang maliit na leather-bound na diary. Umupo si Amador. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Hindi niya alam na mayroon nito si Isabela. Binuksan niya ito sa unang pahina. Nandoon ang sulat kamay ng kanyang asawa, nagsasalaysay ng kanilang pagmamahalan, ng kanyang tuwa, nang malaman niyang buntis siya sa triplets. Binasa niya ang bawat pahina, nilulunod ang sarili sa masasayang alaala, sa boses ng kanyang asawa na muli niyang naririnig sa kanyang isipan. Hanggang sa umabot siya sa pinakahuling entry. Ang petsa ay ilang linggo bago siya manganak. Ang sulat ay bahagyang magulo, na para bang isinulat ito ng nagmamadali. June 14, may nangyari kanina. Isang maliit na aksidente. May bumanggang tricycle sa kotse. Nagpanik si Mang June pero okay lang ako. Ngunit ang pinaka hindi ko malilimutan ay ang nangyari pagkatapos. May isang matandang babae na namumulot ng basura na agad lumapit. Hindi niya inalintana ang sarili niyang kalagayan. Ang una niyang inalala ay ako at ang mga sanggol sa sinapupunan ko. Hindi ko maipaliwanag, ngunit mayroon siyang mga matang sininit ng araw. Puno ng kabaitan. Dinalhan niya ako ng tubig. Hinaplos niya ang aking likod hanggang sa kumalma ako. Nagkwentuhan kami sandali habang hinihintay ang tulong. Naikwento niya ang tungkol sa kanyang anak. Ang sakit sa puso ko para sa kanya.
Bago ako umalis, ibinigay niya sa akin ang isang maliit na ipit na paru-paro. Para sa mga anghel mo, sabi niya, para maalala nila na laging may magbabantay sa kanila. Hindi ko nakuha ang pangalan niya, ngunit hinding-hindi ko malilimutan ang kanyang mukha. Binitiwan ni Amador ang diary. Nahulog ito sa sahig ng walang tunog, mga matang sininit ng araw. Naikwento niya ang tungkol sa kanyang anak, isang matandang babae na namumulot ng basura. Ang mga salita ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Hindi, hindi maari. Isang napakalaking koinsidensya lang ito. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang isang bagay na binulong ni Nanay Belen noong una niya itong nakita na nakatingin sa litrato ni Isabela. Ang mabait na dalaga. Napasabunot si Amador sa sariling buhok. Isang nakakakilabot na katotohanan ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang pagkakamaling nagawa niya ay mas malaki at mas madilim kaysa sa kanyang inaakala. Habang nakatulala siya sa kawalan, biglang may kumatok sa pinto ng opisina. Bumukas ito at pumasok si Mang Jun, ang kanyang driver. Ang mukha ng matapat na tauhan ay puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Amador dati. Pagsisisi. Sir, panimula ni Mang Jun, nanginginig ang boses. Pasensya na po. Mayroon po kasi, may isang bagay po akong nakalimutang ibigay sa inyo. Matagal na po. Noong isang linggo pagkatapos mamatay ni Ma'am Isabela, itinaas ni Mang Jun ang kanyang kamay. Pinabibigay po ni Nanay Belen. Sa kamay ng driver, may isang luma at naninilaw na sulat. Nanginginig ang mga kamay ni Amador habang kinukuha ang sulat mula kay Mang Jun. Ang papel ay luma at marupok na sa katagalan. Ang sulat kamay sa labas ay simple at bahagyang kinakabahan, ngunit malinis. Para kay Ginoong Amador Reyes. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, may isang pirasong papel lang na nakatupi. Wala itong petsa, wala itong mahabang paliwanag. Isang pangungusap lang ang nakasulat. Alagaan mo sanang mabuti ang mga bulaklak ni Isabela. Kailangan nila ng sikat ng araw, hindi ng isang gintong hawla. Binitiwan ni Amador ang sulat. Gumuho ang kanyang mundo. Ang babaeng pinalayas niya. Ang babaeng tinawag niyang manloloko at oportunista. Ang babaeng hinusgahan niya ng walang kalaban-laban. Ay ang parehong babaeng nag-iisang nagpakita ng malasakit sa kanyang pamilya mula pa sa simula. Isang lihim na anghel na nagbabantay sa kanila mula sa malayo. Sir, nag-aalalang tanong ni Mang Jun, saan siya nakatira? Sigaw ni Amador. Ang boses ay basag sa pagsisisi. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang driver. Mang Jun, dalhin mo ako sa kanya. Ngayon na. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Halos liparin ng mamahaling sasakyan ni Amador ang daan. Palayo sa malapalasyong subdibisyon, papunta sa isang mundong ganap na kabaliktaran nito. Isang lugar na masikip, maingay, at puno ng kahirapan. Ang lugar kung saan niya unang nakita si Nanay Belen. Huminto sila sa isang eskinita na hindi na kayang pasukin ng kotse. Mabilis na bumaba si Amador. Doon po sa dulo, ang barong-barong niya, sir. Turo ni Mang Jun. Tinakbo ni Amador ang eskinita. Hindi alintana ang putik at ang mga nagtatakang tingin ng mga tao. Ngunit pagdating niya sa dulo, isang wasak na pinto at isang walang lamang silid ang kanyang naabutan. Isang matandang babae na nagwawalis sa labas ang lumapit sa kanila. Nako, kung hinahanap niyo po si Belen, wala na po siya dyan. Saan siya nagpunta? Desperadong tanong ni Amador. Umiling ang babae, puno ng awa ang mga mata. Kawawa nga po. Mula nang bumalik siya dito, galing sa kung saan man, walang tigil sa pagkayod. Nangangalakal ng basura mula umaga hanggang gabi. Halos hindi na kumakain. Noong isang araw, bigla na lang po siyang bumagsak.
Itinakbo namin sa pampublikong ospital. Ang bawat salita ng babae ay parang isang suntok sa sikmura ni Amador. Siya ang may kasalanan. Siya ang nagtulak sa matanda pabalik sa impyernong ito. Siya ang dahilan ng pagbagsak nito. Saang ospital? Pagkatapos makuha ang pangalan ng ospital, bumalik sila sa kotse. Mang Jun, bilisan mo. At habang nasa daan, isama mo ang mga bata. Ipasunod mo sila sa akin. Bilisan mo. Ang pampublikong ospital ay magulo at siksikan, ngunit hindi ito inalintana ni Amador. Tinakbo niya ang mga pasilyo, nagtatanong sa bawat nurse na makita niya, hanggang sa matagpuan niya ang charity ward. At doon, sa isang kama, sa pinakasulok ng silid, nakita niya si Nanay Belen. Nakahiga ito, napapaligiran ng ibang mga pasyente. Ang balat niya ay mas maputla kaysa sa dati. Ang kanyang paghinga ay mababaw. May nakakabit na suwero sa kanyang payat na kamay. Mukha siyang napakaliit at napakarupok. Dahan-dahang lumapit si Amador. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat ng kanyang kasalanan. Naupo siya sa isang bangkito sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang malaya nitong kamay. Malamig ito. Sa haplos niya, dahan-dahang iminulat ni Nanay Belen ang kanyang mga mata. Saglit itong naguluhan at pagkatapos ay nakilala siya. Inasahan ni Amador na makakakita siya ng galit o panunumbat, ngunit wala. Ang nakita niya ay ang parehong mga matang sininit ng araw. Ngayon ay bahagyang malamlam, ngunit puno pa rin ng walang katapusang pag-unawa. Anak, bulong ng matanda. Ang boses ay mahina. Ang pag-ibig ay hindi kailanman isang transaksyon. Sa mga salitang yun, tuluyang gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Amador sa paligid ng kanyang puso. Napayuko siya at sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Isabela, humagulgol siya na parang isang bata. Patawarin niyo po ako. Nanay, patawad. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang pamilyar na tunog ang narinig niya mula sa may pintuan ng ward, ang tunog ng maliliit na sapatos. Dumating na si Mang Jun kasama ang tatlong bata. Nakatayo sina Lia, Mia at Pia sa may pintuan. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki habang nakikita ang kanilang lola na nakahiga sa kama. At pagkatapos, nangyari ang himala. Ang himalang hindi kayang bilhin ng lahat ng yaman ni Amador Reyes. Sa isang malinaw, desperado, at sabay-sabay na sigaw na bumasag sa 2 taong katahimikan, sumigaw ang tatlong bata. Lola Belen. Inilipat ni Amador si Nanay Belen sa pinakamagandang pribadong silid sa ospital. Pagkatapos ng ilang araw, nang tuluyan na itong lumakas, iniuwi niya ito. Ngunit hindi sa maliit na barong-barong, kundi sa lugar kung saan ito tunay na nararapat, sa mansyon ng mga Reyes. Ang pagbabalik ni Nanay Belen ay nagdala ng muling pagkabuhay. Ang tatlong bata na nagsimula ng magsalita, ulit mula ng araw na yon sa ospital, ay hindi humihiwalay sa kanilang lola. Ang dating patay na mansyon ay napuno ng mga tanong, ng mga kwento, at ng matamis na tawanan, ngunit may isang anino pa ring nananatili sa isang sulok. Isang aninong nagmamasid, puno ng pagkabigla at hindi maitagong galit. Si Claudine. Hinintay ni Amador ang tamang pagkakataon. Isang gabi, matapos niyang masigurong mahimbing ng natutulog ang mga bata at si Nanay Belen, pinuntahan niya si Claudine sa library. Nakaupo ito roon, nagbabasa ng isang libro na para bang walang nangyari. Claudine, sabi ni Amador. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Tumingala ito, isang pilit na ngiti ang isinalubong sa kanya. Amador, kumusta na ang ating pasyente? It's so good to see her back. Nag-alala talaga ako. Hindi na tinag si Amador. Tapos na ang pagpapanggap, Claudine. Nawala ang nonang ngiti nito. What do you mean? Hindi sumagot si Amador. Sa halip,
Inilapag niya sa mesa sa pagitan nila ang isang bagay, ang maliit na leather-bound na diary ni Isabella. Nanlaki ang mga mata ni Claudine. Nakilala niya ito. Binasa ko ang lahat, patuloy ni Amador. Binasa ko ang tungkol sa kabaitan ng isang estranghero, ang tungkol sa isang matandang babae na may mga matang sininit ng araw, ang parehong babae zombie na sinira mo ang pangalan para lang sa sarili mong kapakanan. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Claudine. Oh, please, Amador. Isang lumang diary? Baka nagkataon lang. Napakaraming matandang pulubi sa Maynila. Huwag kang maging sentimental. Siguro nga, sabi ni Amador. Hindi pa rin nagbabago ang tono. Pero paano mo ipapaliwanag ito? Inilabas niya ang kanyang cellphone at pinindot ang play. Isang video ang lumabas. Nasa video ang aktor na inupahan ni Claudine. Nakaupo ito sa isang simpleng silid. Ang muka ay puno ng takot habang kinukumpisal ang lahat. Ako po si Ricky Santos. Inupahan po ako ni Ma'am Claudine Reyes para kausapin si Aling Belen sa palengke. Binigyan niya ako ng script. Sinabi niya sa akin kung ano ang itatanong para makuha ang mga salitang kailangan niya. Patawad po. Ipinatay ni Amador ang video. Ang mukha ni Claudine ay namutla na parang papel. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. How? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Simple lang, sagot ni Amador. Nang malaman ko ang totoo, ipinahanap ko sa aking mga tauhan ang lahat ng taong nakasalamuhan ni Nanay Belen nung araw na yon. Hindi nagtagal at natunto namin si Mr. Santos at hindi rin siya nagtagal bago umamin nang malaman niyang ang kasinungalingan niya ay muntik nang pumatay ng isang inosenteng tao. Tumayo si Claudine, ang kanyang pagiging kalmado ay napalitan na ng isang umaatikabong galit. So what? Sigaw niya. Ang boses ay matinis at puno ng lason. Oo, ako nga ang gumawa. At dapat lang sa kanya yon. At dapat lang sa'yo yan, Amador, para matauhan ka. Matauhan sa ano? Tanong ni Amador. Ang sakit at pagtataksil ay malinaw sa kanyang boses. Pinsan kita, Claudine. Tinuring kitang pamilya. Pamilya? Tumawa siya ng malakas, isang tawang walang kagalakan. Palagi mo lang akong anino. Anino ni Isabella. Ako ang mas matalino. Ako ang mas may kakayahan. Ngunit palagi siyang pinapansin. Kahit noong nagkamali ako sa kumpanya, kayong dalawa ang nagligtas sa akin, na para bang isa akong kawawang bata. Ang pagtulong niyo ay isang insulto. Ang yaman na ito, ang kapangyarihang ito, dapat ay sa akin din. Pero dumating ang pulubing iyon at sa isang iglap, nakuha niya ang lahat ng atensyon mo, ang pagmamahal ng mga bata, ang lahat ng dapat ay sa akin. Sa wakas, lumabas din ang lahat ng inggit at pagkamuhi na matagal na niyang itinatago. Sa kanyang mga mata, hindi siya ang kontrabida. Sa kanyang mga mata, siya ang biktima. Umiling si Amador, puno ng awa at pagkadismaya. Hindi mo kailanman maiintindihan, ano? Pinindot niya ang isang button sa ilalim ng kanyang mesa. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto ng library at pumasok ang dalawang security guard ng mansyon. Natigilan si Claudine, napatingin siya sa mga guard, pagkatapos ay kay Amador. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito? Tapos ka na, Claudine, sabi ni Amador. Ang boses ay pinal at hindi na mababali. Wala ka ng lugar sa pamamahay na ito. Wala ka ng lugar sa pamilyang ito. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Nagpupumiglas niyang sigaw habang hawak siya ng mga guard sa magkabilang braso. Kadugo mo ako. Amador. Hindi na sumagot si Amador. Tumalikod lang siya habang kinaladkad ng mga guard si Claudine palabas ng silid, palabas ng kanyang buhay. Ang huling narinig niya ay ang pagsara ng malaking pinto sa harapan. Isang malakas na kalabog na sumimbolo sa pagtatapos ng isang kabanata ng kasinungalingan at pagtataksil. Naiwan si Amador
sa katahimikan ng library. Ang kasamaan ay nailabas na, ngunit ang mga sugat na iniwan nito ay malalim. Ngayon, ang tunay na paghilom ay maaari nang magsimula. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mansyon ng mga Reyes ay hindi na ang malamig at tahimik na museo ng kalungkutan. Isa na itong tahanan. Ang umaga ay hindi na nagsisimula sa tunog ng alarm clock ni Amador, kundi sa tunog ng maliliit na boses na sabay-sabay sumisigaw ng, "Lola, gising na po." Ang amoy sa hangin ay hindi na mamahaling air freshener, kundi ang amoy ng sinangag at mainit na tsokolate na inihahanda ni Nanay Belen sa kusina. Ang hardin sa likod bahay, na dati perpekto ngunit walang buhay, ay isa ng masayang taniman ng mga kamatis, talong at sitaw. Ito ang naging paboritong lugar ng mga bata, kung saan tinuruan sila ni Nanay Belen na ang pinakamatamis na bunga ay galing sa sarili mong paghihirap. Isang hapon, umuwi si Amador mula sa opisina. Dati, ang pag-uwi ay isang tungkulin. Ngayon, ito na ang pinakahihintay niyang bahagi ng araw. Pinark niya ang kanyang kotse, ngunit bago pa man siya makapasok sa loob, narinig niya ang tawanan mula sa hardin. Sumilip siya at nakita ang isang eksenang nagpainit sa kanyang puso. Si Nanay Belen ay nakaupo sa isang maliit na upuan. Kinukwentuhan ang 3 bata habang nag-aani sila ng mga hinog na kamatis. Tapos, nagalit ang hari ng mga duwende. Dramatiko niyang sabi, "Bakit po, Lola?" tanong ni Lia. "Kasi, kinuha ng prinsesa ang kanyang mahiwagang salakot," sagot ni Nanay Belen na sinundan ng malakas na tawanan ng mga bata. Napangiti si Amador. Ang dati niyang mga anak na parang manika ay meron ng sariling mga boses, sariling mga tanong, sariling mga tawa. Tumikim siya para ipaalam ang kanyang pagdating. "Papa!" Sabay-sabay na sigaw ng 3. Tumakbo sila papalapit sa kanya. Dala ang maliliit nilang basket na puno ng kamatis at niyakap siya ng mahigpit. "Look, Papa! Ang dami naming harvest!" Masayang sabi ni Mia. "Para po sa dinner natin mamaya," dagdag ni Pia. Lumuhod si Amador para yakapin silang lahat. "Wow! Ang gagaling naman ng mga munting hardinera ko." Lumapit si Nanay Belen. Isang mainit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Hindi na siya gusgusin. Ang kanyang mga damit ay simple pa rin, ngunit malinis at maayos. Ang kanyang buhok ay laging may suklay, ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang liwanag sa kanyang mga mata. Isang liwanag ng kapayapaan at pagiging kabilang. "Mabuti't dumating ka na, anak," sabi nito. Ang salitang anak ay hindi na nagdudulot ng pagtataka kay Amador. Ito na ang pinakamatamis na tunog sa kanyang pandinig. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, habang natutulog na ang mga bata, naupo silang dalawa ni Nanay Belen sa may hardin. "Salamat po ulit, Nanay," mahinang sabi ni Amador. "Para saan na naman?" natatawang tanong ng matanda. "Sa lahat. Tinuruan niyo po ako ng isang bagay na hindi kayang ituro ng kahit anong business school." "Wala akong itinuro sa iyo, Amador," sagot ni Nanay Belen. Hinahaplos ang isang dahon ng halaman. "Pinaalala ko lang sa iyo ang isang bagay na alam na ng puso mo noon pa man." Tumingin si Amador sa mansyon, na ngayon ay puno na ng ilaw at buhay. Naalala niya ang kanyang sarili noon, isang aroganteng CEO na naniniwalang ang pera ang sagot sa lahat. Ngayon, alam na niya. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga numero sa kanyang bank account. Ito ay ang tunog ng halakhak ng kanyang mga anak, ang init ng yakap nila, ang karunungan sa mga mata ng isang simpleng matanda na nagligtas sa kanilang lahat. Mula sa bintana, sa ikalawang palapag, isang maliit na mukha ang sumilip. Si Pia. "Papa?" tawag nito. "Lola Belen will stay with us forever, right?" Napatingin si Amador kay Nanay Belen.
Nakangiti ito sa kanya, isang nangiting puno ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Tumingala si Amador sa kanyang anak. Isang malaking nanggiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang puso ay puno ng pasasalamat at katiyakan. Oo, anak, sagot niya. Forever.